So, okay, for today's video, sasagutin ko yung comment ni boss o yung kanyang katanungan sa kanyang problema. Ayan, so meron daw si boss Lolon dito ng kanyang solar bulb. So, let's just say, example, ito yung ating, o yung kanyang solar bulb. So, wala kasi ako na nasa likod yung solar bulb ko. So, hindi ko na may papakita sa inyo kasi nga, alam nyo naman yung mga itsura ng solar bulb. So, kung hindi kayo familiar, search nyo ng Shopee. So, hindi na ako bababa kasi nga napakalayo, hassle pa tanggalin yon para lang i-demo or pakita. So imagine yung ito yung solar bulb na ginagamit ng mga mahilig magtipid or mahilig mag solar. So ang issue ni Boss Lonlon ay madaling malobat. So problema niya, nagpalit na siya dito ng LiPo4 battery pero ganun pa rin. So ito po yung kasagutan ko dyan, boss. May ilan po akong tips or idea na may payo sa'yo. Baka kasi ganun yung problema ng solar bulb mo kahit nagpalit ka na ng battery. So let's just say, example, kunwari yung solar bulb mo ay ang battery niya is 18650 or LiPo4 battery. So magkaiba po ang tsura ng LiPo4 battery sa 18650. So ang 18650, boss, ay maliit lang siya. Karaniwang ginagamit sa mga portable mini fan. Ito yung ating example, oh. Ayan siya, boss, oh. Tanggalin ko muna. Ito po yung 18650 na sinasabi ko na karaniwan siyang ginagamit sa mga portable fan, power bank, mini fan, o kaya rechargeable flashlight, o kaya sa mga solar light na tinatawag. So malimit lang po sila dito naglalagay ng mga LiPo4 battery, maliban na lang po kung malaki ang solar light na po. So ano po ba ibig sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, baka po yung battery niya ay hindi po LiPo4 kundi 18650. So pagka 650 po ang battery niya, so ganito po yung itsura niya, malilit lang po siya. Ito, so ganito po siya kalaki, oh, sa daliri ko. Tapos po try nyo po muna palitan ng 18650. So pwede naman po yun kasi same naman po sila dito ng voltage, 3.7 yung kanyang nominal voltage, and yung kanyang full charge is nasa 4.2 volts. Ito siya, oh. Charging siya. So, ang connection po nito, boss, pag gusto mo siyang pataasin yung capacity, ipaparallel mo lang. Ibig sabihin, pag sasamahin mo yung kanyang dulo ng positive at saka yung dulo ng negative. So, bakit po ba ginagawa to? Para po humaba po yung kanyang performance o yung paggamit po nito. Kasi nga po, minsan po yung nakalagay sa ating mga mini fan or portable fan, isang battery lang. So, ibig sabihin, kung pinurcharge mo siya dito na ilang minuto, so hindi siya dito tatagal ng tatanggal na kung kailan mo siya gusto o kung kailan mo siya ibig sabihin malolobat ito ng ilang minuto lang. Yan. So check mo po muna, boss, yung kanyang battery. Try mo po muna palitan yung kanyang battery ng 18650. Baka po sakaling gumana po yung idea na sinasabi ko. So kung nakabili ka dito ng LiPo4, i-check mo rin po kung magandang klase ba yung LiPo4 na nabili mo. Hindi po kasi porket na LiPo4 or 18650 ay magandang klase na. Although maganda naman siya pakinggan or maganda talaga yung battery rin, pero po nakadepende po rin syempre sa presyo niya. So kung ang battery po na nabili nyo na LiPo4 or 18650 ay nasa 90, 120, 300 pesos o yung mga mumura rin po, ibig sabihin po ganun pa rin po yung performance na mangyayari sa kanya. So, ano po ba yung ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, kapag mura po yung nabili sa battery, mura din po yung may bibigyan niya ditong performance. So, hindi po siya ditong tumatagal. Hindi po nyo po makukuha yung gusto nyong katagal, like umaga or hanggang madaling araw. Ibig pong sabihin, mag-invest po kayo dito ng battery na ang presyo ay nasa 500 pesos pataas. So, mas mahal po yung battery, mas maganda po yung performance. Kung gusto niyo po talaga ng mas matagal siya ditong malobat yung solar bulb nyo, so palitan niyo po dito ng mga magagandang klaseng battery or hanap po kayo dito ng mas quality. So wag po kayo ditong maengganyo bumili ng mga battery na mumurahin, like LiPo4 8650 o lithium polymer. So tandaan po natin, kapag pumura, mapapamura po kayo dahil nga po madaling malobat, tapos saglit lang puno na. Then kapag mamahal naman po yung battery, matagal siyang i-charge and makulat yung performance niya sa paggagamitan nyo. Like so,
Itong mini pan, dalawa yung battery niya. So matagal ko rin po itong nagagamit. So hindi lang po isang oras, 2 oras, 3 oras. So napakatagal, almost mabot sa dito ng 1 hour mahigit. So depende po syempre sa speed nyo or sa paggamit nyo. So kung ito po ay solar bulb nyo, syempre paggamit nyo po ay sagad, parang ganyan. Ayan, sagad siya. So mas malakas po siya ditong kakain ng power ng battery. So kung ang setting nyo lang po sa solar bulb nyo, example, nakapagpalit na po kayo dito ng magandang klaseng battery, na install nyo na po. So ang technique po nun para mas tumagal po yung performance niya or yung paggamit sa kanya is wag nyo po siya masyado isasagad. So kung gusto nyo lang po na tumagal yung hanggang umaga, kunwari po kakain po kayo sa inyong terrace, kusina, o nakalagay siya sa mismong balkona nyo, na kung saan po kayo komportable gamitin, sa kanya lang po siya dito bubuksan. Para kinabukasan pag gagamitin nyo siya ulit or madaling araw, may hindi pa po yung ilaw niya. Hindi po nyo iawin dito ng dire-diretso hanggang umaga. So kung gusto niyo lang po yun, optional lang po yun, boss lon. So ganun po kasi yung ginagawa ko sa akin kapag marami ako minsan solar light o hindi, kaya gusto kong makatipid lalo yung aking performance ng battery. So ginagawa ko po, bubuksan ko lang po yung mga solar light na gusto kong tumagal. Like example, pagkakain po kami sa gabi, tapos magluluto po kami sa madaling araw, saka namin po siya bubuksan pagkagabi, pagkahapunan or kakain, then papatayin po namin yon. And after po, pagka madaling araw naman po at magluluto po kami at may papasok, bubuksan po ulit namin yon. Then after nun, pagka maliwanag na po, papatayin ulit namin. So kagandaan po boss, pagka ganun yung idea, as nakakatipid ka. So may ilaw ka pa rin kapag madaling araw, hindi yung didiretso mo siya dito. Kunwari ganun nga, hapunan, sisindan mo nga, tapos hindi mo napapatayin, tapos nakasindi siya dito hanggang alas 12, mamatay na. So pagdating po ng madaling araw, kung papasok po yung anak nyo or magluluto po kayo sa madaling araw na pang prepare ng mga baon ng o kayo lulutuin, wala na po kayong gagamitin. So yun po yung mga explanation ko kung bakit madali siyang malobat. So unang-una po, baka po yung nabili yung battery ay mumurahin lang. So pangit po kapag mumurahin lang. Pangalawa po, pag nabibitin po kayo sa battery, pwede naman siya ditong dagdagan ng 2-3 piraso. Depende rin syempre sa kanyang kapasidad ng kanyang itsura. So kung ganito pong example, mga mini pan or portable bulb, pag ganito po yung kanyang itsura, ang tansya ko po dito mga boss guys ay 2 pirasong 18650. So parang ganyan, no. So sakto-sakto siya. Ito rin, no, 2 18650. So mas maganda sana to pag live vapor, yun nga lang yung kanyang casing o yung kanyang body casing. Titignan nyo muna po kung kasya po yung 18650 na battery or live vapor man yan. So mas maganda po magdagdag po tayo ng mga battery kung kinakailangan din nating magdagdag. Pero bago nyo po gawin yun, check upin nyo muna po yung kanyang solar panel na yung kanyang charger na tinatawag o yung kanyang panel, kung malaki nga ba or maliit. So kapag malilit po yung panel na kasama, ang record lang po na battery doon ay isang piraso na mataas yung capacity, o kaya isang pirasong live vapor na mataas yung capacity. Pero pag ganito po kalalaki yung mga panel na ginagamit nyo, so almost isa't kalating dangkal, so pwede po kayo magdagdag ng 2 live vapor. So wala pong problema yan, basta po malaki yung panel, wag lang po yung maliliit. So pagka ang panel nyo po ay ganito kaliliit sa inyong mga solar bulb, wala pang isang dangkal, so isang pirasong 18650 o live vapor man yan na makunat muna. So isa pong tips din dyan na napapansin ko kung bakit nalulubat agad nyo nabili yung live vapor, ay pwede pong baka po yung panel nyo maliit po ba or malaki. So kapag maliit po pala yung panel nyo, ibig sabihin po mahirapan i-full charge sa maghapon yung live vapor battery, kasi po pag magandang klase po yung live vapor nyo or makunat tapos maliit po yung panel nyo, so hirap siya dito i-full charge. Kaya pagdating po ng exactly na time na gusto nyo siyang sabi natin na magdamag, so hindi po siya maabot kasi nga po hirap niya i-full charge sa maghapon kahit natinig yung araw. Ayan. So yun lang po yung aking explanation, boss Lonlon. And then papyo ko lang pala sa iyo kung magkano po pala yung bill namin. So nabasa ko rin yung comment ni boss Lonlon na isama ko rin sa video para hindi na tayo isang sagot na rin. So ang bill po namin, boss, dahil hindi ko na mapapakita yung resibo dahil nga nabayaran na namin yung exactly electric bill, so wala na dito. So umabot dito siya ng 1K, boss, para
1K mahigit siya pag maraming bisita. Ngayon nag-switch ako sa solar para kahit paano yung 1K mabawasan man lang, or hindi na ako magsaksak sa outlet namin. So kumbaga itong solar panel, itong mga pinag-charge ko dito karami-rami, hindi ko na idadagdag doon, kahit na sabihin mo na piso or centimos lang yung binabayaran sa kuryente nito sa pag-charge o sa isang buwan. So kung pagsama-sama mo yung lahat, pati yung cellphone, power bank, etc., kung sabihin mo ng 20 piraso mo yan, so magiging 2, 10, 20, 30, 50, etc. So lalaki din yan. So kahit sabihin mo ng paisa-isa mo silang pinag-charge, kung ipunin mo rin yan, ay malaki din yan. Pero pagka sa solar mo siya dito pinadaan, o sa solar setup mo, panel mo siya dito na may converter, so malaki rin po ang matitipid mo pagka ganito lang. Pero po ang last ko na nabasa kay Boss Lonlon na gagamit siya dito ng 100 watts solar panel tapos gantong converter o kaya yan, so walang problema basta yung may mako-convert niya into 5 volts, so walang problema yan, boss. Pero kung may budget ka naman, bilhan mo din siya dito ng controller tsaka battery, para kahit paano kahit gabi meron ka dito extra backup, hindi lang sa umaga kundi sa gabi. So ito po yung katanungan ni Boss Lonlon nung nakaraan at yun ngayon, so pinag-isa ko na. So maraming salamat, boss. God bless.